pagsakay ko sa bus na iyon patungong Maynila ay parang pagsakay sa isang barkong hindi ko alam kung saan dadako. Ngulit isa lang ang sigurado ako. Tinatakasan ko ang isang bagay na ayaw ko nang balikan pa. O baka naman, isang tao. Isang alaala na pilit kong iwinawaksi sa kaibuturan ng aking isipan, pero tulad ng isang multo, pabalik-balik at ayaw magpatalo. Manila! Manila! Baba na po ang bababa! Sigaw ng konduktor, kasabay ng marahas na pagpreno ng bus. Napitiglak ako. Narito na pala ako. Ang init na sumalubong sa akin pagbaba ko ay tila sampal mula sa realidad. Maalikabok, mausok, maingay. Napakaraming tao, kanya-sanyang lakad, kanya-kanyang pinagkakaabalahan. Napalunok ako. Ito na ba talaga ang Maynila? Malayo sa payapang probinsya kung saan ako lumaki. Doon, ang pinakamaingay na maririnig mo ay ang huni ng mga ibon o ang tawanan ng mga bata sa kalsada. Dito, para kang nasa loob ng isang malaking palengke na walang tigil ang sigawan at tawaran. Hila-hila ang lumang maleta na bigay pa ni nanay at suot ang backpack na puno ng mga pangarap at konting pangamba, tinahak ko ang daan patungo sa boarding house na nahanap ko online. Maliit lang ito, isang kwarto sa isang lumang bahay sa Santa Mesa, pero sapat na para sa akin. Ang mahalaga, may matutuluyan ako habang nagsisimula. Bagong graduate na nurse. Ang titulo na iyon ang tanging baon ko, bukod sa konting ipon na pinaghirapan kong kitain sa pagiging student assistant noon sa kolehiyo. Diyos ko, Giselle, kaya mo to. Bulong ko sa sarili habang pinupunasan ang namumuong pawis sa aking noo. Unang araw ko pa lang, pero pakiramdam ko ay pagod na ako. Siguro dala na rin ng biyahe o baka naman ng bigat na nararamdaman ko. Matapos kong mailagay ang mga gamit sa maliit kong kwarto, naisipan kong lumabas muna para maghanap ng makakainan at para na rin siguro masanay agad sa paligid. Kailangan kong maging matatag para kay nanay at tatay na kahit simple lang ang buhay namin sa probinsya ay sinuportahan ang pangarap kong makapagtapos. Lakad-lakad lang ako, walang tiyak na direksyon. Ang daming jeepney na dumadaan, iba't ibang ruta. Jeepney, isa sa mga simbolo ng Maynila na dati ay sa telebisyon ko lang nakikita. Ngayon, heto ako, nakikisabay sa agos ng mga taong sumasakay at bumababa rito. Napadaan ako sa isang maliit na coffee shop, mukhang tahimik sa loob. Pumasok ako, kailangan ko ng kape at siguro ng ilang minuto para ayusin ang isip ko. Umorder ako ng simpleng kape at isang tinapay. Umupo ako sa isang sulok, malapit sa bintana para pagmasdan ang mga taong dumadaan. Nyanyang. Habang sumisimsim ako ng kape, hindi ko maiwasang isipin ang nakaraan. 5 taon. 5 taon na ang nakalipas mula noong aksidenteng iyon. Ang aksidenteng nag-ugnay sa aming dalawa, kahit sa maikling sandali lang. Ang aksidenteng pilit kong kinakalimutan pero pilit ding bumabalik. Isang malakas na kalabog mula sa labas ang pumutol sa aking pag-iisip. May natabanggaan yatang sasakyan. Napatingin ako sa labas at kasabay niyon may isang pamilyar na boses akong narinig mula sa counter. 1 black coffee please, to go. Napalingon ako. At doon, sa harap ng counter, nakatayo ang isang lalaking matangkad, nakaputing polo shirt na long sleeves na nakatupi hanggang siko at slacks. Mukhang galing sa opisina. Pamilyar ang tindig, pamilyar ang boses. Nang umarap siya para kunin ang sukli, doon ko nakita ng malinaw ang kanyang muka. Bahagyang mas may edad na. May konting guhit na sa gilid ng kanyang mga mata kapag numingiti. Pero ang mga matang iyon, ang ilong na iyon, ang hugis ng labi, hindi ako pwedeng magkamali. Siya nga, si Henry, Henry Alcantara. Ang puso ko ay biglang kumabog ng malakas, parang gustong kumawala sa dibdib ko. Ang kape na hawak ko ay muntik ng matapon. Ang mga alaala, ang dugo, ang sigaw, ang takot, ang pag-asang dala ng sirena ng ambulansya, lahat ay bumalik sa isang iglap. Hindi ko alam kung anong gagawin. Tatayo ba ako? Lalapit? Magtatago? Bago pa ako makapagdesisyon, napansin niya yata ang pagkatulala ko sa kanya. Nagtama ang aming mga mata.
Nakita ko ang bahagyang pagkunot ng kanyang noo, tila sinusubukang alalahanin kung saan niya ako nakita. Pagkatapos ng ilang segundo, unti-unting lumawak ang ngiti sa kanyang mga labi. Isang ngiting nagpabilis lalo sa tibok ng puso ko, pero kasabay nito, isang kurot ng lungkot ang naramdaman ko. "Giselle?" Tanong niya, medyo alanganin pa ang boses. "Giselle Reyes? Ikaw nga ba yan?" Tumango lang ako, hindi makapagsalita. Parang may bumara sa lalamunan ko. Nya-nyaring pamisa, lumapit siya sa mesa ko. Bit-bit ang kanyang kape. Hindi ako makapaniwala. It's been what? 5 years? 6? 5 taon po. Mahina kong sagot. Medyo nanginginig pa ang boses. Ang po ay kusa na lang lumabas. Siguro dahil sa agwat ng edad namin o siguro dahil sa posisyon niya noon at hanggang ngayon bilang isang alkantara. Kilala ang pamilya nila sa aming probinsya, may-ari ng malalaking lupain at negosyo. "Grabe, ang laki na ng pinagbago mo," sabi niya. Umupo sa bakanteng silya sa tapat ko nang hindi nagpapaalam. "Dalaga ka na talaga, at ang ganda mo lalo." Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga pisngi. Hindi ako sanay sa papuri, lalo na mula sa kanya. "Salamat po, Sir Henry." "Henry na lang, Giselle. Masyado namang formal yang sir. We're not in a, well, you know." Ngumiti siya at naaalala ko ang insidente. Hindi iyon formal na pagkikita. Iyon ay isang bangungot na pareho naming pinagdaanan. "Kamusta ka na?" Tanong niya. Ang mga mata niya ay matiim na nakatitig sa akin, tila sinusuri ang bawat detalye ng aking pagkatao. "What brings you to Manila?" "Kakatapos ko lang po ng nursing." Sagot ko. "Naghahanap ng trabaho, ng bagong simula." Sinadya kong hindi banggitin ang pagtakas. Tumango-tango siya. "Nursing, that's great. I always knew you'd do something meaningful. After what you did." Huminto siya, tila nag-aalangan kung itutuloy pa. "Nataon lang po siguro yun." Sabi ko, yumuko ng bahagya. Ayaw kong maalala pa. Ang gabing iyon, ako, isang nursing student pa lang noon, ay napadaan sa lugar ng aksidente. Isang sports car ang bumangga sa isang puno. Siya ang driver, duguan, walang malay. Ako ang unang rumesponde. Ginawa ang lahat ng natutunan ko sa first aid para manatili siyang huminga hanggang sa dumating ang tulong. "Huwag mong sabihing nataon lang, Giselle." Seryoso niyang sabi. "You saved my life. Utang ko sa iyo ang buhay ko." Hindi ko makakalimutan yon, kahit kailan. May sinseridad sa kanyang boses na nagpatago sa puso ko. For a moment, the image of him, vulnerable and bleeding, flashed in my mind, replaced by the confident, successful-looking man in front of me. "Nyaya na po kayo." Pag-iiba ko ng usapan. "Mukhang okay naman po kayo?" Understatement of the year. He looked more than okay. He looked like he owned the world. "I'm doing well, thanks to you," he said, a gentle smile playing on his lips. "Busy with the family business. It has its ups and downs, but I can't complain." Tumingin siya sa labas, sa mga dumadaang sasakyan. "Manila is a tough city, Giselle. Sigurado ka ba dito?" "Kailangan po," simpleng sagot ko. Kailangan kong patunayan sa sarili ko na kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa. At kailangan kong lumayo sa mga anino ng kahapon. Nagkaroon ng ilang segundong katahimikan. Tanding ang tunog ng mga kubyertos at mahinang usapan ng ibang customer ang maririnig. "Actually, Giselle," bigla niyang sabi, tila may naisip. "Speaking of nursing and new beginnings, baka may alam akong pwedeng makatulong sa'yo, or baka ikaw ang makatulong sa amin." Napatingin ako sa kanya, nagtataka. "Po? Ano po yon?" Ngumiti siya, isang ngiting hindi ko mawari kung ano ang ibig sabihin. May halong pag-asa, pero may bahid ding pag-aalala. O baka guni-guni ko lang. "It's a bit complicated," sabi niya. "Pero kung interesado ka, pwede tayong mag-usap ng mas maayos. Maybe tomorrow. Lunch? My treat, of course. Consider it a very, very small down payment for my utang na loob."
Hindi ako agad nakasagot. Isang parte sa akin ang nagsasabing, "Tumanggi ka, Giselle. Umalis ka na. Huwag mo nang guluhin pa ang buhay mo." Pero may isang parte rin, isang maliit na tinig na na-curious. Ano kayang trabaho yon? At bakit parang may bigat sa paraan ng pagkakasabi niya? Tsaka si Henry Alcantara to, ang lalaking minsan ay naging sentro ng mga pangarap ng isang batang ako, bago pa man ang aksidente. Ang lalaking produkto ng mga pantasya ko noong high school pa lang ako, at palihim siyang tinitingnan sa mga fiesta sa aming bayan. Ngayon, heto siya, inaalok ako ng panibagong koneksyon. Sige po, nauutal kong sagot. Bukas, lunch. Great! Kinuha niya ang isang tissue sa mesa at may isinulat gamit ang ballpen na kinuha niya sa kanyang bulsa. "Here's my number. Text me your details kung saan ka pwede sunduin. Or we can meet somewhere." Nyanyahan. Inabot niya sa akin ang tissue. Nang magdikit ang aming mga daliri, naramdaman ko ang pamilyar na kuryenteng iyon. Ang kilig. Napailing ako sa sarili. Giselle, ano ba? Matagal na yon. Bata ka pa noon. Salamat po, sabi ko, itinago agad ang tissue sa bulsa ng pantalon ko. Tumayo na siya. I have to go. May meeting pa ako. It was really nice seeing you again, Giselle. Parang tadhana. Numiti ulit siya at sa pagkakataong ito, may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Ingat po kayo, nasabi ko na lang. Pinanood ko siyang lumabas ng coffee shop, sumakay sa isang mamahaling itim na SUV na naghihintay sa labas. Nang mawala na ito sa paningin ko, doon lang ako nakahinga ng maluwag. Napahawak ako sa dibdib ko, ang bilis pa rin ng tubok. Muling pagkikita, hindi ko inaasahan, at sa lahat ng tao, siya pa. Tumingin ako sa labas ng bintana. Ang Maynila na kanina lang ay parang isang halimaw na handa akong lamunin, ngayon ay tila nagkaroon ng ibang kulay. May halong pangamba, oo, pero mayroon ding munting kislap ng pag-asa. O baka naman, simula pa lang ito ng isang banong hamon na hindi ko pa alam kung kakayanin ko. Napabuntong hininga ako. Isa lang ang sigurado. Ang paglipat ko sa Maynila ay hindi lang pala tungkol sa paghahanap ng trabaho. Mukhang may iba pang nakatakdang mangyari. At si Henry Alcantara, sa hindi ko malamang dahilan, ay magiging tarte nito. Nyanyahan. Kinabukasan, sinundo ako ni Henry gaya ng napag-usapan. Hindi na sa mamahalin niyang SUV, kundi sa isang mas simpleng sedan. Siguro para hindi ako masyadong mailang. Pero kahit na, ang awkward pa rin. Lalo na noong tinanong niya kung saan ako nakatira at sinabi kong sa Statamesa, sa isang maliit na boarding house. Nakita ko ang bahagyang pagguhit ng kung anong emosyon sa mukha niya. Awa ba yun o pagkagulat? Hindi ko tiyak. "Dito na tayo," sabi niya nang huminto kami sa harap ng isang napakalaking bahay, halos mansyon na, sa isang kilalang subdivision sa Quezon City. Napalunok ako. Ang taas ng gate, ang ganda ng hardin, kahit sa labas pa lang, alam mong mayayaman talaga ang nakatira. Ito pala ang mundo niya, ang layo sa mundong kinagisnan ko. Tara! Ayan niya. Pinagbuksan pa ako lang pinto. Gentleman, o baka naman sanay lang talaga. Pagpasok namin sa loob, mas lalo akong namangha. Maluwag, makintab ang sahig na gawa sa Nara. Ang mga gamit ay mukhang antigo at mamahalin. May mga painting sa dingding na mukhang gawa ng mga sikat na pintor. Para akong napasok sa isang museum. "Henry, hiho, nandito ka na pala." Isang babaeng medyo may edad na, marahil nasa mga 60 na, ang sumalubong sa amin. Nakapantulog pa ito na seda, pero kahit ganon, bakas ang pagiging elegante. Siya siguro si Doña Helen, ang ina ni Henry na nabanggit niya. May hawak siyang tasa ng tsaa. "Ma, good morning po," bati ni Henry, humalik sa pisngi nito. "Siya po si Giselle Reyes, yung naikwento ko sa inyo." Tumingin sa akin si Doña Helen mula ulo hanggang paa. Ang mga mata niya ay mapanuri, tila kinikilatis ang bawat hibla ng aking pagkatao. Naramdaman ko ang panginginig ng aking mga tuhod. "Magandang umaga po," bati ko, pilit na ngumingiti.
Giselle, sabi niya, ang boses ay malamig, walang bakas ng ngiti. Ikaw pala yung nurse. May diin sa salitang nurse na parang hindi siya kumbinsito. Henry told me about what happened years ago. Utang namin sa'yo ang buhay ng anak ko. Walang emosyon niyang sabi, parang business transaction lang. Nagawa ko lang po ang dapat gawin, sagot ko. Maupo ka, iha, sabi ni Henry. Iginaya ako sa isang sofa na napakalambot. Mag-uusap lang kami sandali ni Mama. Umalis sila patungo sa may dining area, nag-uusap ng tabulong. Hindi ko man marinig, nararamdaman ko ang tensyon. Tumingin sa akin si Doña Helen bago sila tuluyang lumayo. Isang tinging mahirap basahin. Maya-maya pa, bumalik si Henry mag-isa na lang. Pasensya ka na kay Mama ha, medyo protective lang siya. Naiintindihan ko po, sabi ko, kahit na ang totoo, medyo nasaktan ako sa lamig ng pakikitungo ng ina niya. So, about the job, panimula ni Henry, umupo sa tapat ko. My son, Lucio, he's 7 years old, and he has special needs. Nag-iba ang tono ng boses niya. May lungkot, may pag-aalala. He's on the autism spectrum, mostly nonverbal, and he has very specific routines. Mahirap siyang i-handle, to be honest. Marami na kaming sinubukang therapists at caregivers pero napabuntong hininga siya. Hindi nagtatagal. Doon ko naintindihan kung bakit niya ako inalok ng trabaho. Hindi lang dahil sa utang na loob. Kailangan niya talaga ng tulong. Kailangan niya ng isang taong pasensyoso, isang taong maiintindihan siya, someone who can connect with him. When I remembered you, Giselle, I don't know. I just had this feeling na baka ikaw ang hinahanap namin. Tumingin siya sa akin, puno ng pag-asa ang mga mata. Kaya mo kayang subukan? Nurse ako, sanay ako sa iba't ibang klaseng pasyente. Pero ang mag-alaga ng batang may autism, ito ang unang pagkakataon. May takot akong naramdaman. Takot na baka hindi ko kaya, na baka mabigo ko sila. Pero kasabay noon, may pag-asa ring sumibol. Pag-asang baka nga may magagawa ako. Susubukan ko po, sagi ko. Mas matatag na ngayon ang boses. Ngumiti si Henry, isang ngiting pagod pero may bahid ng pasasalamat. Salamat Giselle, malaking bagay to para sa amin. At doon nagsimula ang panibagong yugto ng buhay ko bilang tagapag-alaga ni Lucio Alcantara. Ang unang linggo ko kasama si Lucio ay isang malaking hamon. Totoo nga ang sinabi ni Henry, si Lucio ay may sariling mundo. Madalas, nakaupo lang siya sa isang sulok, naglalaro ng iisang laruan ng paulit-ulit o kaya naman ay nakatitig lang sa kawalan. Kapag kinakausap ko siya, parang hanging lang ako. Sinubukan kong magpakilala, magkwento, kumanta ng mga pambatang kanta. Walang epekto. May mga araw na sinusubukan ko siyang turuan ng mga simpleng bagay, mga kulay, gamit ang mga colored blocks. Ituturo ko ang pula, sasabihin pula. Titingnan niya lang ang blocks tapos ay ibabato. Mga hugis, gamit ang mga puzzle. Susubukan kong ipakita kung saan ilalagay ang bilog o parisukat. Ilang sandali lang, magwawala na siya. Iyak, sisigaw. Nakakadurog ng puso at nakakapanghina ng loob. May mga gabi, pag uwi ko sa boarding house, napapaupo na lang ako sa kama, iniisip kung tama ba ang desisyon kong tanggapin ang trabahong ito. Baka nga hindi ako ang tamang tao para kay Lucio. Baka mas lalo ko lang siyang nahihirapan. Ang pag-asang dala ko noong una ay unti-unting napapalitan ng takot. Takot na mabigo. Si Doña Helen, laging nakamasid. Hindi man siya direktang nagsasalita sa akin, nararamdaman ko ang kanyang pagdududa. Minsan, maririnig ko siyang kausap si Henry sa telepono. Sigurado ka ba dyan sa babaeng yan, Henry? Parang wala namang nangyayari. Si Henry naman, madalas wala dahil sa trabaho. Pero kapag nasa bahay siya, nakikita ko ang pag-aalala sa kanyang mga mata tuwing titingnan niya si Lucio. Tapos ay sa akin. Parang nagtatanong kung may pag-asa pa ba.
Isang hapon, pagkatapos ng isang partikular na mahirap na session namin ni Lucio, nagtantrum siya dahil sinubukan kong ipakilala ang isang bagong texture ng pagkain. Umupo ako sa may hardin, pagod na pagod, pisikal at emosyonal. Lumapit si Henry, may dalang 2 baso ng juice. Inabutan niya ako ng isa. Mahirap na araw? Tanong niya, umupo sa tabi ko sa bench. Tumanggo lang ako. Lagi namang mahirap, Sir Henry. Henry na lang, please, sabi niya may bahid ng ngiti. Nakikita ko ang effort mo, Giselle. Alam kong ginagawa mo ang lahat. Pero parang wala pa ring epekto, malungkot kong sabi. Hindi ko alam kung paano siya aabutin. Si Mama, simula niya, tapos ay tumigil, tila naghahanap ng tamang salita. She's worried. Si Lucio ang bunso niyang apo. At mula nang mangyari yung sa asawa ko, yumuko siya. Hindi ko alam na balo na pala siya. Kanya pala wala akong nakikitang ibang babae sa bahay, maliban sa ina niya at mga katulong. Pasyensya na po, sabi ko. Wala yon, sabi niya. Ang punto ko lang, si Mama, she channels all her anxieties kay Lucio at sa mga taong nag-aalaga sa kanya. She means well, pero minsan nakaka-pressure. Tumingin siya sa akin. Alam mo, Giselle, natatakot din ako. Natatakot akong hindi ako sapat na ama para kay Lucio, na hindi ko maibibigay yung mga pangangailangan niya. Lalo na't wala na si Clara. First time kong narinig na nagbukas siya ng ganito sa akin. Isang kurap, nakita ko hindi lang ang businessman na si Henry Alcantara, kundi ang isang amang nangangamba para sa kanyang anak. Naramdaman ko ang bigat na pasa niya. Hindi po kayo nag-iisa, Henry. Sabi ko, mas malakas na ang loob na tawagin siya sa pangalan. At hindi nyo kailangang maging perpekto. Ang mahalaga, nandyan kayo para sa kanya. At si Lucio, nararamdaman niya yon, sigurado ako. Tumingin siya sa akin, may bagong liwanag sa kanyang mga mata. Salamat, Giselle. Minsan, kailangan ko lang sigurong marinig yan mula sa iba. Pagkatapos ng usapang iyon, parang may bahagyang gumalaw sa relasyon namin ni Henry. Hindi na lang boss at empleyado. Parang magkakampi. Magkakampi sa laban para kay Lucio. Nagkaroon ako ng panibagong pag-asa. Pero hindi ibig sabihin noon ay naging madali na ang lahat. Patuloy pa rin ang mga pagsubok. Isang araw, sinubukan kong gumamit ng picture cards para makipag-communicate kay Lucio. Mga larawan ng pagkain, inumin, laruan, palikuran. Ituturo niya kung ano ang gusto niya. Noong una, ayaw niya. Pero hindi ako sumuko. Paulit-ulit kong ipinakita sa kanya. Maya-maya, may isang beses, kinuha niya yung card na may drawing ng juice. Tapos, tumingin siya sa akin, tapos sa baso ng juice sa mesa. Napanganga ako. Gusto mo ng juice, Lucio? Tumango siya, isang maliit na tango. Hindi ko napigilan ang sarili ko, niyakap ko siya. Ang galing mo, Lucio, ang galing-galing. Sa kauna-unang pagkakataon, nakita kong ngumiti si Lucio. Isang munting ngiti, pero para sa akin, iyon na ang pinakamagandang ngiti sa buong mundo. Tuwang-tuwa akong ikinuwento kay Henry ang nangyari pagdating niya. Nakita ko ang saya sa mukha niya. Talaga? That's amazing, Giselle. Pero ang saya ay hindi nagtagal. Kinabukasan, narinig kong nag-uusap si Henry at ang kanyang ina sa telepono. Mas malakas ang boses ni Doña Helen na yon. Henry, I told you, yung picture-picture na yan, baka lalong hindi na siya magsalita. We should stick to the methods of Dr. Ramirez. Mas may experience yun. Pumasok si Henry sa sala kung nasaan ako, mukhang stressed. Giselle, sabi niya, medyo formal ulit ang tono. About those picture cards, siguro it's better if we consult with Dr. Ramirez muna before trying new things. Mama is worried na baka makonfuse lang si Lucio. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Ang konting pag-asang nararamdaman ko kahapon ay biglang nawala, pinalitan ng tampo. Hindi ba niya nakita kung gaano kasaya si Lucio kahapon? Hindi ba siya naniniwala sa akin? Pero Henry, nag-respond siya. Mahina kong sabi. For the first time, he communicated.
I know. Sabi niya, ginulo ang buhok, isang senyales na stressed na talaga siya. Pero si mama kasi, alam mo na, just stick to the old routine for now, okay? Until makausap ko si Dr. Ramirez. Hindi na ako sumagot, tumango na lang ako at tumalikod. Pumasok ako sa kwarto ni Lucio. Nandoon siya, naglalaro na naman mag-isa. Lumapit ako sa kanya pero iba na ang pakiramdam ko. Parang nawalan ako ng gana. Hindi ko maintindihan si Henry. Akala ko ba nagkakaintindihan na kami? Akala ko ba naniniwala siya sa kakayahan ko? Bakit parang mas pinapakinggan pa rin niya ang ina niya kaysa sa akin na araw-araw kasama si Lucio? Nagsimula akong magtampo. Hindi ako kumikibo kay Henry maliban na lang kung tungkol kay Lucio ang usapan. Kapag nagkakasalubong kami sa bahay, iiwas ako ng tingin. Alam kong napapansin niya, pero hindi siya nagsasalita. Siguro, iniisip niya, isa lang akong hamak na empleyado. Ano ba naman ang karapatan kong magtampo? Isang gabi, late na akong lumabas mula sa kwarto ni Lucio. Pinatulog ko na siya. Pagdaan ko sa sala, nakita ko si Henry, nakaupo sa dilim, may hawak na baso ng alak. Lalagpasan ko na sana siya nang bigla siyang magsalita. Giselle? Huminto ako, pero hindi ako lumingon. Alam kong, nagtatampo ka. Sabi niya, ang boses ay pagod. I'm sorry, hindi ko intensyon na maliitin ka o ang mga ginagawa mo para kay Lucio. Huminga ako ng malalim. Hindi naman po sa ganon. Naiintindihan ko naman po na nanay niyo si Doña Helen at mas matagal niyo nang kilala si Dr. Ramirez. Pero nakita ko kung paano ka nag-aalaga kay Lucio. Sabi niya, nakita ko yung pagbabago sa kanya, kahit konti pa lang. At yung nangyari sa picture cards, I was happy, Giselle. Truly happy. It's just that, Mama can be very persuasive, and I hate disappointing her. Lumingon ako. Nakita ko ang lungkot sa kanyang mga mata. Mahirap po talaga siguro ang sitwasyon niyo. It is, he admitted. Minsan, pakiramdam ko, I'm torn between pleasing my mother and doing what I think is best for my son. And now, pati ikaw, nadadamay pa. Hindi naman po ako nadadamay. Sabi ko, kahit na yon talaga ang nararamdaman ko. Trabaho ko po ito. Lumapit siya sa akin. It's more than just a job for you, isn't it, Giselle? Nakikita ko. You genuinely care for Lucio. Hindi ako sumagot, pero alam niya ang sagot. Look, sabi niya, I promise, kakausapin ko si Dr. Ramirez about your methods. I'll make him understand, and I'll talk to Mama again. Just don't give up on Lucio. Please, don't give up on us. Ang huling mga salitang iyon, don't give up on us, ay tumatak sa isip ko. Kami? May kami ba? O baka naman ang ibig niyang sabihin ay sila ni Lucio. Pero sa paraan ng pagkakatitig niya sa akin noon, sa ilalim ng malabong ilaw ng sala, parang may ibang kahulugan. O baka naman, imagination ko lang yun, dala ng pagod at ng mga emosyong naghahalo-halo sa dibdib ko. Hindi po ako susuko kay Lucio, sabi ko, at sige po, pag-uusapan natin to ulit. Ngumiti siya, isang maliit na ngiti pero sapat na para pagaanin ng konti ang mabigat kong dibdib. Nyanyang, bawat hakbang ay mahirap. Pero siguro nga, sa bawat hirap, may konting pag-asang sumisilip. At sa bawat hindi pagkakaunawaan, may pagkakataong mas magkaintindihan. Kailangan lang ng pasensya at ng tapang para harapin ang takot. Sige, narito ang Kabanata 3. Kabanata 3, Tinig ng Puso. Lumipas ang mga araw, naging linggo, tapos ay buwan. Ang tensyon sa pagitan namin ni Henry ay tila humupa na, pero hindi pa rin tuluyang nawala. Parang isang manipis na yelo na anumang oras ay maaaring mabasag. Ang pangako niyang kakausapin si Dr. Ramirez at ang kanyang ina tungkol sa mga pamamaraan ko ay nanatiling pangako. Naiintindihan ko namang abala siya sa negosyo, pero hindi ko maiwasang umasa. At sa bawat araw na lumilipas na walang nangyayari, unti-unti ring bumabalik ang pader na namamagitan sa aming dalawa. Ang tanging nagpapatatag sa akin ay si Lucio. Sa kabila ng lahat, patuloy akong lumalapit sa kanya, sinusubukang intindihin ang kanyang mundo.
Kahit paunti-unti, nakikita ko ang progreso. Natuto na siyang gumamit ng ilang picture cards para ipahayag ang gusto niya, lalo na kapag kaming dalawa lang. Natuto na rin siyang tumingin sa mata ko, kahit saglit lang. Maliliit na tagumpay, pero para sa akin, napakalaking bagay na iyon. Minsan, kapag naglalaro kami sa sahig ng kanyang kwarto, hahawakan niya ang kamay ko. O kaya naman, isusubsob niya ang kanyang ulo sa balikat ko kapag napapagod na siya. Sa mga sandaling iyon, nararamdaman ko ang isang kakaibang koneksyon sa kanya. Isang koneksyon na walang salitang kailangan. Doon ako kumukuha ng lakas. Alam mo, Lucio, bulong ko sa kanya isang hapon habang pinapatulog ko siya. Kahit mahirap ang buhay minsan at kahit maraming hindi nakakaintindi sa'yo, nandito lang si Ate Giselle, hindi kita iiwan. Hinalikan ko siya sa noo. Kahit tulog, parang naramdaman niya ang sinabi ko dahil bahagya siyang ngumiti. Ang relasyon ko naman kay Doña Helen walang pagbabago. Malamig pa rin ang pakikitungo niya sa akin. Laging may puna sa bawat kilos ko. Giselle, sigurado ka bang nalinis mo ng maayos yung manalaruan ni Lucio? Baka may germs pa yan. Giselle, bakit parang ang tamlay ni Lucio ngayon? Pinakain mo ba siya ng tama? Giselle, wag mong masyadong dinidikit yung sarili mo kay Lucio. Baka ma-spoil mo yan. Paulit-ulit, nakakasawa, nakakasakit, pero tiniis ko, para kay Lucio, at siguro para na rin kay Henry. Ayokong maging dahilan pa ng dagdag na alalahanin para sa kanya. Si Henry, napapansin kong madalas siyang wala sa sarili, malalim ang iniisip. Minsan, mahuhuli ko siyang nakatitig sa akin, tapos ay biglang iiwas ng tingin kapag napansin kong nakatingin din ako. Ano kayang tumatakbo sa isip niya? May mga pagkakataong parang gusto niyang may sabihin pero pinipigilan niya. May mga sandaling nahuhuli ko siyang nangingiti habang pinagmamasdan kami ni Lucio na naglalaro. Isang ngiting malungkot pero may bahid ng pasasalamat o baka paghana. Hindi ko tiyak. Ang mga tingin niyang iyon minsan ay nagdudulot ng kakaibang kilig pero madalas kaba. Kaba na baka kung ano ang iniisip niya o baka naman umaasa lang ako sa wala. Isang Sabado ng umaga, maagang umalis si Henry. Sabi niya, may importante lang daw siyang pupuntahan. Naiwan kami ni Lucio at ni Doña Helen sa bahay. Si Doña Helen, tulad ng dati, ay abala sa kanyang mga halaman sa hardin. Paminsan-minsan ay sumusulyap sa amin ni Lucio na naglalaro sa sala. "Water!" sabi ni Lucio. Itinuturo ang picture card ng baso ng tubig. "Good job, Lucio! Gusto mo ng water?" Tuwang-tuwa kong sabi. Kinuha ko ang baso at inabutan siya. Unti-unti na siyang natututong gumamit ng ilang salita, bukod sa picture cards. Malaking bagay na iyon. "Thank!" pautal-utal niyang sabi, isang bagong parirala na itinuro ko sa kanya. Napangiti ako. "You're welcome, sweet boy." Ginulo ko ang buok niya. Sa mga ganitong pagkakataon, nararamdaman kong sulit lahat ng hirap. Ang pag-asang unti-unting sumisibol sa puso ni Lucio ay nagiging pag-asa ko na rin. Pag-asang balang araw magiging mas maayos ang lahat para sa kanya. Samantalang si Henry pala ay hindi sa opisina pumunta, kundi sa isang golf course para makipagkita sa matalik niyang kaibigan, si Miguel. Si Miguel, isang architect, ay kumpare niya at kasama niya mula pa noong college. Isa sa iilang tao na nakakaalam ng lahat ng pinagdaanan ni Henry, lalo na noong mga panahong nagluluksa siya sa pagkawala ni Clara, ang kanyang yumaong asawa. "Pare, mukhang problemado ka na naman ah," bungad ni Miguel pagkakita kay Henry na seryosong nakatitig sa kawalan, hawak ang isang golf club na hindi naman ginagalaw. "Babae ba yan?" natatawang tukso ni Miguel. Napailing si Henry. "Hindi lang babae, pare. Mas komplikado." "Os, sino naman yan? Akala ko ba si Clara pa rin ang laman ng puso mo?" Umupo si Miguel sa tabi niya sa golf cart. Huminga ng malalim si Henry. "Si Clara. She will always have a special place in my heart. Alam mo yan. Pero, iba to." "Iba paano?" usisa ni Miguel. "Si Giselle, panimula ni Henry. Yung nurse ni Lucio." Napakunot ang noo ni Miguel.
Yung inutangan mo ng buhay? Anong meron sa kanya? Yun na nga pare, hindi ko alam, aminado si Henry. Nagsimula lang naman to dahil kailangan ni Lucio ng tulong. At naisip ko siya dahil sa nangyari noon. Pero habang tumatagal, I see how she is with Lucio. Ang pasensya niya, ang pagmamahal niya sa anak ko. Parang nabubuhayan ulit ako ng loob. Nabubuhayan ng loob para kay Lucio o nabubuhayan ng loob para sa'yo? Diretsyong tanong ni Miguel. Natigilan si Henry. Pare, alam mo namang si Lucio ang priority ko. Alam ko, pero hindi ibig sabihin nun, hindi ka na pwedeng maging masaya ulit para sa sarili mo. Seryosong sabi ni Miguel. It's been 3 years since Clara passed, Henry. Baka oras na para buksan mo ulit yung puso mo. Hindi ganun kadali, pare. Sabi ni Henry, ang boses ay may bigat. Una, si Mama. Alam mo naman yun. Para sa kanya, walang papalit kay Clara. At si Giselle, para sa kanya, isa lang siyang tagapag-alaga. Probinsyana, hindi bagay sa pamilya natin sa standard niya. May pait sa huling mga salita ni Henry. So, hayaan mong si Tita Helen ang magdesisyon para sa kaligayaan mo at para sa kaligayahan ni Lucio, hamon ni Miguel. Nakikita mo ba kung gaano kasaya si Lucio kapag kasama si Giselle? Ikaw mismo ang nagsabi. Baka si Giselle na ang sagot sa mga dasal mo, pare. Natatakot ako, Miguel, pag-amin ni Henry. Natatakot akong masaktan ulit. Natatakot akong baka hindi ko kayang ibigay kay Giselle yung pagmamahal na deserve niya. Dahil baka isang parte ng puso ko laging mapupunta kay Clara. At natatakot ako para kay Giselle. Anong sasabihin ng tao? Na pumatol siya sa byudo na may anak pa. At ang pamilya ko, lalo na si Mama, siguradong gagawin ang lahat para pahirapan siya. Henry, sabi ni Miguel, tinapik ang balikat ng kaibigan. Lahat ng pag-ibig may kasamang risk, walang sigurado. Pero kung hindi mo susubukan, paano mo malalaman? Ang nakikita ko, may nararamdaman ka na para kay Giselle. Huwag mong pigilan yan dahil lang sa takot o sa sasabihin ng iba, lalo na ni Tita Helen. Isipin mo si Lucio, isipin mo sarili mo. Anong gagawin ko? Tanong ni Henry, parang isang batang naliligaw. Unang-una, aminin mo muna sa sarili mo kung ano talaga yung nararamdaman mo para kay Giselle. Tapos, kausapin mo siya. Maging tapat ka. At higit sa lahat, panindigan mo kung ano man ang magiging desisyon mo. Ipaglaban mo kung kailangang ipaglaban. Payo ni Miguel. Napaisip si Henry sa mga sinabi ng kaibigan. May punto si Miguel. Matagal na rin siyang nagpapanggap na okay lang ang lahat, na kontento na siya sa buhay niya. Pero ang totoo, may kulang. Isang malaking kulang. At ang pagkukulang na iyon, unti-unting napupunan sa tuwing nakikita niya si Giselle. Sa tuwing nakikita niya ang ngiti ni Lucio dahil kay Giselle. Bumalik si Henry sa bahay ng hapong iyon na may bagong determinasyon. Kakausap niya si Giselle. Sasabihin niyang, ewan, basta kailangan nilang mag-usap. Pero pagpasok niya ng bahay, isang eksena ang sumalubong sa kanya na nagpatigil sa kanyang mga plano. Nasa sala si Doña Helen, galit na nakatayo sa harap ni Giselle na nakayuko at nanginginig. Si Lucio ay nasa isang sulok, umiiyak ng tahimik, takot na takot. Ano ito, Henry? Sigaw ni Doña Helen pagkakita sa anak. Itong babaeng ito kung ano-anong itinuturo kay Lucio. Nakita ko sila kanina, naglalaro sila ng bahay-bahayan. At ang sabi ba naman itong Giselle na to kay Lucio, ako si Mommy, si Daddy Henry mo, tapos ikaw ang baby natin. Anong klaseng kalokohan yan? Nanlaki ang mga mata ni Henry. Tumingin siya kay Giselle na mayon ay umiiyak na rin. Ma, calm down, sabi ni Henry, sinusubukang pakalmahin ng ina. Huwag mo akong sabihang kumalma, Henry, sigaw ni Doña Helen, dinuduro si Giselle. Alam mo ba kung anong ginagawa ng babaeng to? Inaakit ka niya. Ginagamit niya ang apo ko para makuha ka. Hindi ka ba nahihiya, Giselle? May respeto ka pa ba sa sarili mo at sa alaala ni Clara?
Doña Helen, hindi po totoo yan. Humahagulgol na sabi ni Giselle. Naglalaro lang po kami ni Lucio. Sinabi ko lang po yun para mapasaya siya. Para maramdaman niyang buo ang pamilya niya kahit sa laro lang. Sinungaling, sigaw di Doña Helen. Nakikita ko ang mga tingin mo sa anak ko. Akala mo ba hindi ko napapansin? Isa kang manggagamit. Ahas ka na pumasok sa pamamahay ko. Ang sakit ng mga salitang binitiwan ng matanda. Bawat isa ay parang punyal na tumutusok sa puso ni Giselle. Ma, tama na. Saway ni Henry. Mas mataas na mayon ang boses. Nilapitan niya si Lucio at niyakap ito. Tingnan mo ang ginagawa mo kay Lucio. Natatakot siya. Ako pa ngayon ang may kasalanan? Hindi makapaniwalang sabi ni Doña Helen. Pinagtatanggol mo pa ang babaeng yan, Henry? Nakalimutan mo na ba si Clara? Ganoon na lang ba kabilis yun para sa'yo? Dito na natigilan si Henry. Ang pangalan ni Clara, ang alaala ng kanyang yumaong asawa. Parang isang malaking harang na naman ang humadlang sa kanya. Tiningin siya kay Giselle na puno ng sakit at pagmamakaawa ang mga mata. Tapos tumingin siya sa kanyang ina na puno ng galit at pagkadismaya. Naramdaman ni Giselle ang pag-aatubili ni Henry. Parang gumuho ang mundo niya. Akala niya kahit papaano may kakampi siya. Pero sa sandaling iyon, naramdaman niyang nag-isa siya. Henry, nagsalita si Doña Helen. Mas kalmado na pero mas may diin. Kailangan mong mamili. Itong babaeng to o ang pamilya mo. Ang alaala ng asawa mo. Hindi pwedeng pareho. Hindi makapagsalita si Henry. Nakikita lang siya kay Giselle, sa kanyang ina, kay Lucio na humihigbi sa kanyang mga braso. Ang sakit na nararamdaman niya ay hindi masukat. Ang pag-asang dala niya kanina mula sa pakikipag-usap kay Miguel ay biglang naglaho. Pinalitan ng matinding pagkalito at bigat. Si Giselle, hindi na niya kaya. Tumakbo siya palabas ng bahay, umiiyak. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang tanging alam niya, kailangang lumayo. Lumayo sa sakit, lumayo sa pamilyang iyon na akala niya ay magiging bago niyang simula. Pero naging dahilan lang pala ng panibagong sugat sa kanyang puso. Nanawan si Henry sa sala, tulala. Narinig niya ang pagsara ng pinto. Narinig niya ang pag-iyak ng kanyang anak. Narinig niya ang mabigat na paghinga ng kanyang ina. Pero ang pinakamatining na tunog na narinig niya ay ang unti-unting pagdurog ng sarili niyang puso. Ang tinig ng puso niya ay sumisigaw. Sumisigaw ng pangalan ni Giselle. Pero ang mga paa niya parang napako sa kinatatayuan. Hindi niya alam kung paano hakbang. Ilang araw na ang lumipas mula noong insidenteng iyon sa sala. Ilang araw na ring hindi pumapasok si Giselle. Tumatawag si Henry, nagte-text, pero hindi sumasagot si Giselle. Pumunta siya sa boarding house nito, pero sabi ng may-ari, umalis daw si Giselle. Hindi sinabi kung saan pupunta. Nag-iwan lang daw ng bayad para sa isang buwan. Ang bahay ng mga Alcantara ay nabalot ng isang hindi maipaliwanag na katahimikan. Si Lucio, mula nang umalis si Giselle, ay naging masungit at madalas magwala. Hindi siya kumakain ng maayos. Ayaw niyang makipaglaro. Lagi niyang hinahanap si Ate Giselle. Paulit-ulit niyang itinuturo ang picture card ni Giselle na siya mismo ang gumuhit. Isang stick figure na may mahabang buhok at nakangiti. Nakakadurog ng puso para kay Henry. Si Doña Helen, kahit pilit na ipinapakitang tama ang kanyang ginawa, ay hindi maitago ang bahid ng pag-aalala sa kanyang mga mata tuwing nakikita ang apo na nagkakaganoon. Pero masyadong mataas ang pride niya para aminin na marahil nagkamali siya. Si Henry, gulong-gulo. Sa isang banda, naiintindihan niya ang galit ng kanyang ina. Ang alaala ni Clara ay sagrado para dito. Pero sa kabilang banda, nakikita niya ang epekto ng pagkawala ni Giselle kay Lucio at sa sarili niya. Hindi niya maipagkakaila na mimiss niya si Giselle. Ang ngiti nito, ang boses nito, ang paraan nito ng pag-aalaga kay Lucio, ang paraan nito ng pagtingin sa kanya na parang naiintindihan nito ang lahat ng bigat na binadala niya. Kailangan nating mahanap si Giselle, Ma, sabi ni Henry isang gabi habang pinapatulog si Lucio na umiiyak na naman. Hindi na to tama para kay Lucio. At ano, Henry? Hayaan mo na lang na sirain ng babaeng yon ang pamilya natin? Ang alaala ni Clara?
Matigas pa ring sabi ni Doña Helen, pero may bahid na ng pag-aalinlangan ang boses. Hindi naman tungkol sa pagsira ng pamilya, ma. Tungkol to sa kapakanan ni Lucio. At sa akin din. Mahinang dagdag ni Henry. Napabuntong hinga si Doña Helen. Bahala ka, Henry, pero huwag mong asahan na magiging madali ang lahat para sa kanya dito. Umalis ito, iniwan si Henry na lalong nalilito. Samantala, si Giselle ay pansamantalang nakituloy sa isang malayong kamag-anak sa Laguna. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Gusto niyang bumalik kay Lucio. Namimiss niya ang bata. Pero ang mga salita ni Doña Helen parang mga tinik manakabaon pa rin sa kanyang puso. At si Henry, ang pananahimik ni Henry noong mga sandaling iyon, ang pinakamasakit sa lahat. Pero hindi alam ni Giselle, si Henry ay kumikilos na. Nagpatulong siya kay Miguel para hanapin si Giselle. Nagtanong-tanong sila sa mga ospital, sa mga kakilala ni Giselle sa probinsya, walang nakakaalam kung naan siya. Isang hapon, habang naglilinis si Giselle sa bahay ng kamag-anak niya, may kumatok sa pinto, si Henry. Nagulat si Giselle, hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Galit, lungkot, o isang munting saya dahil hinanap siya. Giselle, sabi ni Henry, ang boses ay pagod, ang mga mata ay may dark circles. Pwede ba tayong mag-usap? Hindi nagsalita si Giselle. Pinapasok niya si Henry. Umupo sila sa maliit na sala. Giselle, I'm so sorry. Panimula ni Henry. Sorry sa nangyari. Sorry kung hindi kita naipagtanggol kay mama. Natakot ako, Giselle. Nadala ako. Natakot saan, Henry? Malamig na tanong ni Giselle. Natakot na masira ang perfect image ng pamilya niyo? Natakot na masira ang alaala ni Clara? May halong selos sa boses niya, hindi niya napigilan. Selos kay Clara, isang babaeng hindi na niya makakalaban pa, pero tila mas matimbang pa rin kaysa sa kanya. Napayuko si Henry. Oo, Giselle, natakot ako sa lahat ng yon. Pero higit sa lahat, natakot akong baka hindi ko kayang panindigan ka. Baka masaktan lang kita lalo. Nasaktan mo na ako, Henry, sabi ni Giselle. Ang luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Nung mga panahong kailangan ko ng kakampi, wala ka. Alam ko, at pinagsisihan ko yon, Giselle, sobra. Sabi ni Henry, ang boses ay puno ng pagsisisi. Pero nandito ako ngayon dahil kailangan ka ni Lucio. At kailangan din kita. Ang huling mga salitang iyon, nag-echo sa isip ni Giselle. Kailangan din kita. Si Lucio, kamusta na siya? Tanong ni Giselle. Hindi mapigilan ang pag-aalala. Hindi siya okay, Giselle. Malungkot na sabi ni Henry. Lagi kanyang hinahanap. Ayaw kumain, ayaw maglaro. Para siyang nalanta. Naramdaman ni Giselle ang kirot sa kanyang dibdib. Si Lucio, ang kawawang bata. Giselle, please, bumalik ka na. Pakiusap ni Henry. Hindi para sa akin, kung yon ang iniisip mo. Para kay Lucio. Kailangan kanya. Ako na ang bahala kay mama. Pangako, hindi na mauulit yung nangyari. Nag-isip si Giselle. Ang pagmamahal niya kay Lucio ay napakalaki. Hindi niya kayang tiisin na nakikitang nahihirapan ang bata. Pero ang takot na masaktan ulit, na maliitin ulit. May mga bagay ka pang hindi alam, Giselle. Biglang sabi ni Henry, tila may inaalalang mabigat. Mga lihim tungkol sa nakaraan ko. Tungkol kay Clara. Napatingin si Giselle kay Henry. Nagtataka. Anong ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Henry. Si Clara, ang pagkamatay niya, it wasn't a simple accident. Nag-iba ang ekspresyon ng mukha niya. May lungkot, may galit, may pagsisisi. She took her own life, Giselle. Nanlaki ang mga mata ni Giselle. Hindi siya makapaniwala. Ano? She was suffering from severe postpartum depression. Patuloy ni Henry. Ang boses ay nanginginig. Hindi ko nakita. O baka ayaw kong makita. Busy ako sa trabaho, sa pag-aalala kung paano palakihin ang negosyo. Akala ko, okay lang siya. Akala ko, sapat na yung mga material na bagay na naibibigay ko. Noong una, ayaw paniwalaan ni Mama. Sabi niya, gawa-gawa ko lang yun para pagtakpan ang sarili kong pagkukulang bilang asawa. Pero may iniwan siyang sulat, si Clara. Para sa akin at para kay Mama.
Doon niya sinabi lahat. Ang lungkot niya, ang pakiramdam niyang nag-iisa siya, ang takot niyang hindi siya magiging mabuting ina para kay Lucio. Napatakip si Giselle sa bibig. Ang bigat ng revelasyon. Kaya pala ganun na lang ang pagiging protective ni Doña Helen kay Lucio. At ang takot niyang may mangyaring masama ulit. At kaya pala parang laging may pasan na krus si Henry. Kaya noong nakita kita, Giselle, noong gabing yon sa aksidente, parang binigyan ako ng pangalawang pagkakataon. Ikaw, na hindi ko kilala, ginawa mo ang lahat para iligtas ako. Samantalang ako, yung asawa ko, hindi ko man lang nailigtas sa sarili niya. May pait sa boses ni Henry. At noong dumating ka ulit sa buhay namin para alagaan si Lucio, parang nagkaroon ulit ng liwanag. Nakita ko kung paano ka nagbigay ng pag-asa kay Lucio, kung paano mo siya inintindi. Mga bagay na hindi ko nagawa para kay Clara. Naiyak na si Giselle, hindi dahil sa awa sa sarili, kundi dahil sa sakit na nararamdaman ni Henry. Ang bigat ng kanyang pinagdaanan. Henry, mahina niyang sabi, hindi alam kung ano ang sasabihin. Kaya noong sinabi ni Mama yung mga masasakit na salita sa'yo at binanggit niya si Clara, parang bumalik lahat ng guilt. Parang sinasabi niyang wala akong karapatang maging masaya ulit dahil nabigo ako noon, pagpapatuloy ni Henry. Pero mali ako, Giselle. Mali akong hinayaan kong lamunin ako ng takot at ng nakaraan. Si Lucio ang kailangan kong isipin ngayon. At ikaw ang nagbibigay ng pag-asa sa amin. Lumapit si Henry kay Giselle, hinawakan ang mga kamay nito. Giselle, alam kong malaki ang hinihingi ko, pero please, bigyan mo kami ng isa pang pagkakataon. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Hayaan mong patunayan ko sa'yo na kaya kitang panindigan, na kaya kitang protektahan, na kaya kitang mahalin. Natigilan si Giselle sa huling salita. Mahalin. Ramdam niya ang sinseridad sa mga mata ni Henry. Ang sakit, ang pagsisisi, pero higit sa lahat, ang pag-asa. Ang selos na naramdaman niya kanina kay Clara ay napalitan ng awa at pag-unawa. Ang galit niya kay Doña Helen ay bahagyang humupa, napalitan ng realisasyon na baka may mas malalim na dahilan ang mga ikinikilos nito. Pero ang pag-ibig, handa na ba siyang sumugal ulit? Handa na ba siyang harapin ang lahat ng pagsubok na maaaring dumating? Henry, hindi ko alam, aminado si Giselle. Ang dami kong iniisip, ang dami kong takot. Naiintindihan ko, sabi ni Henry, hindi kita pipilitin, pero sana pag-isipan mo para kay Lucio at para sa ating dalawa. Tumayo na si Henry. Kailangan ko nang umalis. May aasikasuhin pa ako sa opisina. Pero babalik ako, Giselle. Araw-araw kung kailangan. Hanggang sa handa ka nang bumalik. Hinalikan niya si Giselle sa noo. Isang halik na puno ng pangako at pag-asa. Pagkatapos, umalis na siya. Naiwan si Giselle tula. Ang mga lihim na ibinunyag ni Henry ay nagdulot ng panibagong agwat sa pagitan nila. Isang agwat na puno ng sakit ng nakaraan. Pero kasabay nito, nagbukas din ito ng pinto para sa mas malalim na pag-unawa. Naguguluhan si Giselle. Gusto niyang maniwala kay Henry. Gusto niyang bigyan ng pagkakataon ang pag-ibig na nagsisimulang mamukadkad sa puso nila. Pero ang mga multo ng nakaraan ni Henry at ang pagtutol ng ina nito, kakayanin kaya nila? Napatingin siya sa labas ng bintana. Ang araw ay papalubog na, parang ang kanyang pag-asa. Pero sa likod ng mga ulap, alam niyang naroon pa rin ang araw, naghihintay na sumikat muli. Babalik ba siya o tuluyan na niyang tatalikuran ang Maynila, si Lucio at si Henry? Sa sumunod na mga araw, tulad ng ipinangako ni Henry, araw-araw siyang bumibisita kay Giselle sa Laguna. Minsan, may dala siyang bulaklak. Minsan, paborito niyang merienda mula sa isang bakery sa Maynila. Minsan naman, simpleng kwento lang tungkol kay Lucio. Kung paano ito nagtanong kung kailan siya babalik o kung paano nito niyakap ang una na dati niyang ginagamit. Si Giselle, sa bawat pagbisita ni Henry, unti-unting lumalambot ang puso. Ang mga
mga pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang damdamin ay dahan-dahang nagigiba. Nakikita niya ang sinseridad sa mga mata ni Henry, ang pagsisikap, ang pagsisisi, pero ang takot naroon pa rin. Sinusubukan niyang iwasan si Henry, sasabihin niyang abala siya o masama ang pakiramdam niya. Pero si Henry, matiyaga, maghihintay siya sa labas ng bahay ng kamag-anak ni Giselle, kahit na ilang oras pa. Minsan, iiwan na lang niya ang dala niya sa may pintuan, may kasamang maikling sulat. Giselle, alam kong mahirap, pero hindi ako susuko sa'yo, sa amin. Ang mga salitang iyon, paulit-ulit na tumatakbo sa isip ni Giselle. Isang gabi, hindi na natiis ni Giselle. Pagdating ni Henry, pinapasok niya ito. Nakaupo sila sa sala, tahimik. Ang tanging maririnig ay ang huni ng mga kuliglig sa labas. Henry, basag ni Giselle sa katahimikan. Hindi ko alam kung kaya ko. Ang alin, Giselle? Mahinang tanong ni Henry. Ang lahat ng ito, sabi ni Giselle, ikinumpas ang kamay sa paligid. Ang pamilya mo, ang nakaraan mo, ang sakit. Tumingin siya kay Henry, ang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. Baka hindi talaga tayo para sa isa't isa. Lumapit si Henry, lumuhod sa harap ni Giselle. Hinawakan niya ang mga kamay nito. Giselle, huwag mong sabihin yan. Oo, magulo ang buhay ko. May mga sugat ang nakaraan ko na hindi pa tuluyang naghihilom. Pero ikaw ang nagbibigay ng liwanag sa kadilimang yon. Henry? Giselle? Patawarin mo ako, sabi ni Henry. Ang boses ay basag. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na naidulot ko sa'yo, sa lahat ng pagkukulang ko, sa lahat ng mga pagkakataong hindi kita naipagtanggol. I was a coward, but I'm trying to be brave now, for you, for Lucio, for us. Niyakap ni Giselle si Henry. Mahigpit, ramdam niya ang bawat pintig ng puso nito, ang bawat pagsisisi, ang bawat pangako. At sa yakap na iyon, naramdaman niyang unti-unting naghihilom ang mga sugat sa kanyang puso. Pinapatawad na kita, Henry, bulong ni Giselle, ang luha ay dumadalay na sa kanyang mga pisngi. Pero patawarin mo rin ang sarili mo. Humiwalay si Henry sa yakap, pinunasan ang mga luha ni Giselle. Salamat, Giselle. Salamat. Nang gabing iyon, nag-usap sila ng matagal, tungkol sa kanilang mga takot, sa kanilang mga pangarap, tungkol kay Lucio, tungkol sa kung paano nila haharapin si Doña Helen. Walang madaling solusyon, pero ang mahalaga, magkasama na sila ngayon sa pagharap dito. Kinabukasan, nagpasya si Giselle na bumalik sa Maynila. Hindi pa para tuluyang manirahan ulit sa bahay ng mga Alcantara, kundi para dalawin si Lucio at para harapin si Doña Helen. Pagdating ila sa bahay, sinalubong sila ni Lucio na tumatakbo. Ate Giselle! Ate Giselle! Sigaw nito, niyakap ng mahigpit si Giselle. Ang saya sa mukha ng bata ay hindi maipinta. Naramdaman ni Giselle ang mainit na pagmamahal ni Lucio at lalo siyang naging determinado. Si Doña Helen, nasa sala, nagbabasa ng libro. Nang makita niya si Giselle, ibinaba niya ang libro, ang mukha ay seryoso, walang emosyon. Mama, sabi ni Henry, hinawakan ang kamay ni Giselle. Nandito na ulit si Giselle. Tumingin si Doña Helen kay Giselle, mula ulo hanggang paa. Maupo ka, Giselle, sabi nito, ang boses ay malamig pa rin pero wala na ang dating galit. Umupo si Giselle katabi si Henry. Si Lucio ay kumandong agad kay Giselle, ayaw bumitaw. Giselle, panimula ni Doña Helen, marami akong nasabing masasakit sa'yo at hindi ko binabawi yon dahil yon ang nararamdaman ko noong mga sandaling iyon. Napayuko si Giselle. Pero, patuloy ni Doña Helen, nakita ko kung paano nalungkot si Lucio noong nawala ka at nakita ko kung paano nagbago ang anak ko. Si Henry, matagal ko nang hindi nakikitang ganito, kadesidido at kadesperado. May bahagyang ngiti si Ladi ni Doña Helen, isang ngiting mapait. Hindi ko pa rin lubusang matanggap, Giselle, ang alaala ni Clara, mananatili yun. Pero kung ikaw talaga ang makakapagsaya sa anak ko at sa apo ko, sino ako para humadlang? Napatingin si Giselle kay Doña Helen, hindi makapaniwala.
Hindi ito magiging madali, sabi ni Doña Helen. Marami pa tayong kailangang pag-usapan. Marami ka pang kailangang patunayan. Hindi lang sa akin, kundi sa buong pamilya namin at sa sarili mo. Handa po akong harapin ang lahat, Doña Helen, sabi ni Giselle. Mas matatag na ngayon ang boses. Para po kay Lucio at para po kay Henry. Tumango si Doña Helen. Mabuti. Tumingin siya kay Lucio na ngayon ay nangangiti na habang nakayakap kay Giselle. Lucio, tawag niya sa apo. Gusto mo bang makita si Papa Henry mo na masaya? Tumango si Lucio. Yes, Lola. Happy, Papa. At gusto mo bang laging nandito si Ate Giselle para alagaan ka? Yes, Lola. Ate Giselle, stay, sabi ni Lucio, lalong humigpit ang yakap kay Giselle. Napangiti si Doña Helen, isang tunay na ngiti sa pagkakataong ito. Isang ngiting pagod pero may halong pagtanggap. Kung ganoon, Giselle, welcome back. Sa ngayon, naramdaman ni Giselle ang paggaan ng kanyang dibdib. Hindi pa ito ang katapusan ng laban, simula pa lang ito. Pero ang mahalaga, may basbas na siya sa kanya kahit papaano mula sa ina ni Henry. Nang gabing iyon, bago umuwi si Giselle sa boarding house, nagpasya siyang doon muna ulit tumuloy pansamantala para bigyan ng espasyo ang lahat. Nag-usap sila ni Henry sa may hardin. Hindi ko inaasahan yon mula kay Mama, sabi ni Henry, nangangiti. Ako rin, sabi ni Giselle. Pero salamat sa iyo, Henry, dahil pinaglaban mo ako. Lagi kitang ipaglalaban, Giselle, sabi ni Henry. Hinawakan ang pisngi ni Giselle. Mula ngayon, wala nang iwanan. Tumingin sila sa mga bituin. Ang gabi ay payapa. Ang hangin ay malamig. Pero sa puso nilang dalawa, may init. Init ng pag-ibig na muling nabuhay. Ng pag-asang muling sumibol. Nang sisimula pa lang tayo, Giselle, sabi ni Henry, marami pa tayong pagdadaanan. Pero basta't magkasama tayo, kakayanin natin. Kakayanin natin, ulit ni Giselle, ngumiti. Ang pagtanggap. Minsan, kailangan munang dumaan sa maraming sakit at hindi pagkakaunawaan bago ito makamtan. Pero kapag nariyan na, ito ang nagiging pundasyon para sa isang mas matatag na kinabukasan. Si Henry natutong tanggapin ang mga pagkakamali ng kanyang nakaraan at handa nang buksan muli ang kanyang puso. Si Giselle natutong magpatawad at magtiwala ulit. At si Doña Helen unti-unti nang natututong tanggapin na ang pag-ibig ay may iba't ibang anyo at ang kaligayahan ng kanyang anak at apo ang pinakamahalaga. Ang pamilya Alcantara, sa kabila ng mga sugat at lihim, ay nagsisimula ng humakbang patungo sa paghilom. At si Giselle, hindi na lang isang tagapag-alaga, kundi isang importanteng parte na ng paghilom na iyon. Ang mga sumunod na buwan ay naging panahon ng dahan-dahang pagbuo at paghilom para sa pamilya Alcantara at para kina Henry at Giselle. Hindi naging madali, pero bawat hakbang, gaano man kaliit, ay patungo sa mas maliwanag na direksyon. Si Giselle, bagamat bumalik na sa pag-aalagay kay Lucio, ay hindi na lang basta tagapag-alaga sa mata ng lahat. Naging katuwang siya ni Henry sa pagpapalaki kay Lucio, isang presensyang nagbibigay ng init at saya sa bahay. Si Doña Helen, bagamat may mga pagkakataon pa ring nagpaparamdam ng kanyang mga reservation, ay unti-unti nang natututong makinig at magtiwala sa mga desisyon ni Giselle pagdating kay Lucio. Nakikita niya ang positibong pagbabago sa apo, mas masayahin, mas palakaibigan at unti-unti nang nagiging mas verbal. Ang relasyon ni Henry at Giselle ay lalong tumibay. Ang mga gabi ng mahahabang kwentuhan sa hardin, ang mga simpleng Sabado ng hapon na namamasyal sila sa parke kasama si Lucio, ang mga tinginan na puno ng pag-unawa at pagmamahal, lahat iyon ay nagpatatag sa pundasyon ng kanilang pag-iibigan. Natutunan nilang pag-usapan ang kanilang mga takot, ang kanilang mga pangarap, at ang kanilang mga hindi pagkakasundo ng may respeto at pagmamahal. Alam mo, minsan naiisip ko, paano kung hindi nangyari yung aksidente noon? Sabi ni Giselle isang gabi, habang nakasandal siya sa balikat ni Henry, pinagmamasdan si Lucio na mahimbing na natutulog sa kama nito. Niyakap siya ni Henry. Naniniwala akong oo. Siguro sa ibang paraan, sa ibang pagkakataon. Pero kung para talaga tayo sa isa't isa, gagawa at gagawa ang tadhana ng paraan.
Pero salamat pa rin sa aksidenteng yon, pabirong sabi ni Giselle. Kahit papaano, naging super bait mo sa akin pagkatapos. Natawa si Henry. Grabe ka naman. Pero seryoso, utang ko pa rin sa'yo ang buhay ko. At ngayon, utang ko pa sa'yo ang kaligayahan ko at ang kaligayahan ni Lucio. Hindi mo na kailangang isipin yon, Henry, sabi ni Giselle. Ang mahalaga, masaya tayo ngayon. At masaya nga sila. Ang dating bahay na puno ng lungkot at tensyon ay napalitan ng tawanan at sigla. Kahit si Doña Helen, napapangiti na kapag naririnig ang hagikikan ni Lucio at Giselle habang naglalaro. Minsan, sumasami pa nga siya sa pagkukwentuhan nila sa hapagkainan. Nagtatanong tungkol sa mga nangyari sa araw ni Giselle o nagbibigay ng payo tungkol sa pag-aalagay kay Lucio. Mga payong may halong pagmamahal na, hindi na pagpuna. Isang araw, linggo, nagkayayaan ang buong pamilya na mag-outing sa isang beach resort na hindi kalayuan sa Maynila. Ito ang unang pagkakataon na lalabas sila bilang isang buong pamilya, kasama si Giselle. Si Lucio tuwang-tuwa, takbo dito, takbo doon sa buhanginan. Si Henry at Giselle magkahawak-hamay habang pinagmamasdan ang bata. Kahit si Doña Helen, nakangiting nakaupo sa ilalim ng isang kabana, pinapanood ang kanyang anak at apo. "Mama, masaya ka ba?" tanong ni Henry lumapit sa ina. Ninyahan si Doña Helen. Oo, anak. Matagal ko nang hindi nararamdaman ang ganitong saya. Salamat sa'yo at salamat kay Giselle. Niyakap ni Henry ang ina. Mahal kita, ma. Mahal din kita, anak. Nang hapon na iyon, habang papalubog na ang araw at ginintuan ang kulay ng buong paligid, naglalakad sina Henry at Giselle sa tabi ng dagat, habang si Lucio ay masayang naglalaro ng buhangin malapit sa kanila, binabantayan ni Doña Helen. Ang ganda dito, no? Sabi ni Giselle, nilalanghap ang sariwang hangin. Mas maganda ka, banat ni Henry, kinindatan si Giselle. Napangiti si Giselle, bolero ka pa rin. Tumawa si Henry, pero maya-maya, naging seryoso ang mukha niya. Huminto sila sa paglalakad, humarap siya kay Giselle, hinawakan ang magkabilang kamay nito. Giselle, panimula niya, ang boses ay bahagyang nanginginig. Alam mo, mula nang dumating ka sa buhay namin, parang nabuo ulit kami. Ikaw ang naging ilaw namin sa dilim. Ikaw ang nagturo sa amin kung paano magmahal at magtiwala ulit. Naramdaman ni Giselle ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Alam niya kung saan papunta ito. Marami tayong pinagdaanan, patuloy ni Henry. Mga pagsubok, mga sakit, mga hindi pagkakaunawaan. Pero sa lahat ng yon, hindi ka sumuko sa amin at lalo kitang minahal. Lumuhod si Henry sa harap ni Giselle sa basang buhanginan. May kinuha siya sa kanyang bulsa, isang maliit na pulang kahon. Binuksan niya ito. Sa loob, isang simpleng singsing na may kumikinang na maliit na diamante. Giselle Reyes, sabi ni Henry, ang mga mata ay puno ng pagmamahal at sinseridad. Alam kong hindi ako perpekto. Marami akong pagkukulang. Pero nangangako ako, gagawin ko ang lahat para mapasaya ka, para alagaan ka, para mahalin ka habang buhay. Will you marry me? Napaluha si Giselle. Luha ng saya, ng pasasalamat, ng pag-ibig na hindi niya akalaing mararamdaman niya ng ganito katindi. Yes, Henry, humihikping sagot ni Giselle. Yes, I will marry you. Isinuot ni Henry ang singsing sa daliri ni Giselle. Sakto, parang ginawa para sa kanya. Tumayo si Henry at niyakap ng mahigpit si Giselle. Hinalikan ito sa labi, isang halik na puno ng pangako ng walang hanggang pagmamahal. Mula sa di kalayuan, narinig nila ang palakpakan. Si Lucio at Doña Helen nangangiting lumalapit sa kanila. Yehey! Papa and Ate Giselle, kiss! Sigaw ni Lucio, tumatalong-talon sa tuwa. Niyakap niya ang mga binti ng ama. Lumapit si Doña Helen, may luha rin sa kanyang mga mata. Congratulations mga anak, sabi niya, niyakap si Henry at pagkatapos ay si Giselle. Giselle, hiha, welcome to the family, officially. Niyakap ni Giselle si Doña Helen. Salamat po, Mama. Sa wakas, tinawag niya itong Mama.
Ang paglubog ng araw ng hapong iyon ay tila isang simbolo ng pagtatapos ng isang mahirap na kabanata sa kanilang buhay at ang simula ng isang bago, masaya at puno ng pag-ibig na yugto. Ang pag-ibig na tinatag sa gitna ng mga pagsubok, sakit at mga lihim ay ang pag-ibig na pinakamatibay. Ang pamilyang nabuo mula sa mga basag na piraso ay ang pamilyang pinakabuo. Si Henry, si Giselle at si Lucio, kasama si Doña Helen, isang pamilyang hindi perpekto pero puno ng pagmamahal. Isang pamilyang handang harapin ang anumang hamon ng buhay basta't magkakasama. Nyayang, habang pinagmamasdan nila ang huling sinag ng araw na lumulubog sa karagatan, magkahawak kamay sina Henry at Giselle, alam nilang ito na ang simula ng kanilang happily ever after. Isang happily ever after na pinaghirapan, ipinaglaban at higit sa lahat, pinagpala. Ang jeepney ng buhay ay maaaring dumaan sa maraming baku-bakong kalsada, pero kung ang driver ay pag-ibig at ang mga pasahero ay pagtitiwala at pag-unawa, siguradong makakarating ito sa isang masayang destinasyon. Ang Maynila, na dating simbolo ng pagtakas at pangamba para kay Giselle, ay naging saksi ngayon sa isang pag-ibig na tinatag, isang pamilyang binuo at isang kinabukasang puno ng pag-asa. Sa aking mga minamahal na mambabasa at tagapakinig, una sa lahat, nais kong iparating ang aking taus-pusong pasasalamat. Maraming salamat po sa inyong walang sawang paglaan ng oras, sa inyong matiyagang pagsubaybay, at sa inyong mainit na pagsama sa paglalakbay ni Giselle, Henry, Lucio at ng buong pamilya Alcantara mula sa unang kabanata hanggang sa huling pahina. Hindi po ninyo alam kung gaano kalaki ang galak na naidudulot ninyo sa puso ng isang manunulat na tulad ko, sa bawat komento, sa bawat reaksyon, at sa simpleng pag-alam na may mga taong nakaka-appreciate sa isang kwentong isinilang mula sa imahinasyon at puso. Habang binubuo ko ang kwentong ito, para ko na ring naging kapamilya ang bawat karakter. Naramdaman ko ang bigat ng dibdib ni Giselle sa kanyang pagdating sa Maynila, ang takot at pag-asa. Nakiisa ako sa mga agam-agam at sa tahimik na pasanin ni Henry. Napamahal ako sa inosenteng mundo ni Lucio at sinubukan kong unawain ang pusong puno ng takot ngunit naghahangad din ng pagmamahal ni Doña Helen. May mga sandaling napapangiti ako habang tinitipa ang mga dialogo nilang puno ng kilig o biruan. May mga pagkakataon napapahinto ako, nag-iisip kung paano ko bibigyang buhay ang kanilang mga damdamin sa paraang mararamdaman din ninyo. Ang mga simpleng eksena tulad ng hapagkainan, ang pagsakay sa jeep o ang mga alaala ng kabataan, ito yung mga bagay na malapit sa puso nating mga Pilipino at sinikap kong isama upang mas maging makatotohanan at kapulutan ng aral ang kanilang kwento. Isang hamon, ngunit isang napakasayang paglalakbay sa pagsulat. Sa likod ng mga ngiti, luha, tampuhan at pagpapatawad ni Giselle at Henry, ang pinakalayunin ko po ay maibahagi ang ilang mahahalagang mensahe. Una, ang walang kapantay na lakas ng pag-ibig. Pag-ibig na kayang maghilom ng pinakamalalim na sugat, kayang bumuo ng mga nasirang pangarap at kayang magbigay ng tapang na harapin ang anumang unos. Ikalawa, ang kahalagahan ng pagpapatawad, hindi lang sa iba, kundi lalo't higit sa ating mga sarili. Lahat tayo ay nagkakamali, ngunit lahat din tayo ay may karapatan sa pangalawang pagkakataon. Ikatlo, ang tibay ng pamilya. Kahit gaano pa ito kakomplikado, kahit may mga hindi pagkakaunawaan, ang pamilya pa rin ang ating unang sandalan at kanlungan. At panghuli, ang aral na sa kabila ng lahat ng pagsubok, may pag-asa. Huwag tayong bibitaw sa pag-asang iyon. Ngayon, nais ko naman pong marinig ang inyong tinig. Huwag po kayong mag-iwan ng inyong mga komento. Ano po ang inyong naramdaman habang binabasa o pinakikinggan ang kwento? Sino po ang karakter na pinakanatumimo sa inyong puso? Anong eksena ang hindi ninyo malilimutan? Ang inyong mga saloobin ay napapahalaga po sa akin. At kung nagustuhan ninyo ang paglalakbay na ito, sana po ay maibahagi rin ninyo ito sa inyong mga kaibigan, kapamilya, at sa iba pang mahilig sa mga kwentong tulad nito. Muli, mula sa kaibuturan ng ating puso, maraming salamat
po. Ang inyong suporta ang nagsisilbing inspirasyon upang patuloy pa akong lumikha ng mga kwentong aantig sa ating mga puso at magbibigay ng ating buhay. Hanggang sa susunod nating pagkikita sa mga pahina ng panibagong kwento. Nagmamahal, ang inyong manunulat.